Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Edwin De La Rosa. Ang title dito is, Hindi dapat isoko ang soberenya ng Pilipinas. Sinare niya ang pahayag ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, I think si Minister Brother Zabala. Correct me if I'm wrong. Pinapaliwanag dito na ang posisyon ng iglesia is dapat sundin ang batas. At huwag basta-basta na lang i-surrender ang mga Pilipino sa banyagang korte. Yan ang sinasabi niya. Magkakagulo tayo pag hindi sundin ang batas. Pakinggan natin. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan, at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Para po. Salamat po sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo sa napakalinaw na posisyon nila. Huwag basta-basta isuko ang kahit sino mang Pilipino. Sinimulan nila kay dating presidenteng Duterte. Ngayon, gusto nilang isunod si Senator Bato. Ganito lang, may napanood ako na paliwanag ni Senator Marcoleta. Sabi niya, ito daw mga mangilang-ilang abogado, mga law din, kung sino-sino ba. Palaging ginagamit yung Section 19 ba yun o 17 ng RA 9851 na sinasabi doon, pwede daw may surrender yung isang Pilipino. Example, Bato. Philippine government may surrender certain Filipino pursuant, may nakalagay kasi doon na pursuant to pertinent extradition laws and treaties. Yung pursuant to existing extradition laws and treaties, hindi binabanggit ng mga abogado kagaya ni na Attorney Claire Castro. Sabi niya, pwede nang arestuin si Bato pursuant to RA 9851. And then may mga iba pang mga abogado. Ang tanong dyan, naliwanagan ako sa paliwanag ni Marcoleta, meron ba tayong extradition laws? The answer is none. Wala. Meron ba tayong treaty? Noong una, meron. Nung hindi pa kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute, may treaty tayo sa Rome Statute na nagbumuo ng ICC. But ngayon, kumalas na tayo 9 years ago, wala na yung treaty. So paano ngayon magkakabisa ang ICC warrant of arrest na wala naman tayong treaty, hindi na tayo member ng Rome Statute? Paano ngayon yan na gagamitin mo yung RA 9851
na wala man tayong extradition laws. Kaya ang sinasabi, tama si Secretary Jun Dick Rimulya, we will not enforce the ICC warrant of arrest kasi hindi dumaan sa mga korte, hindi rin idinaan sa Interpol. Salamat na lang at I don't know kung bakit sinabi yun ni Secretary Rimulya. Pumabor pa siya ngayon kay Senator Bato. Kaya inis na inis or galit na galit itong si Trillanes. Kung hindi pa, siging pa preskon si Jundik. Nahuli na sana si nahuli na sana si Bato. Kaya lang, mayroong akong nabasang post ng isang retired PME General, class 84, hindi ko nabanggit ang pangalan niya, na walang kasalanan si Secretary Rimulya kung bakit hindi na-aresto si Bato. Bakit daw? Kasi yung ICC warrant of arrest, dapat sana from ICC i-course through Interpol. Then Interpol, dahil International Police Criminal Organization, di ba Interpol? So kung natanggap ng Interpol yung warrant of arrest, natural, from Interpol, matatanggap ng PNP Central Division, something like that. Eh, hindi dumaan ng ganun. Naiba ang style kay Senator Bato na ICC. From ICC, dumiritso sa, I don't know kung DOJ ba, dumiritso sa NBI, dumiritso kay Trillanes, tapos sila lang ang nag-implement sa warrant of arrest na napalpak naman. Kaya, naliwanagan ako, walang kasalanan. Siguro, baka, ito opinion ko lang, baka nagtampo si DILG, PNP, bakit hindi dinaan sa kanila nga dapat sana dumaan? Kasi ganun ang nangyari nung kay Tatay Digong. From ICC, dumaan sa Interpol, dumating dito, although hindi red notice, red fusion pa lang daw, inaksyonan na kagad. Yun. Nakidnap nila ang ating Tatay Digong. Ngayon dito, wala. So, salamat. Salamat sa Iglesia ni Cristo sa napakalinaw na paninindigan nila, sundin ang batas. Kaya hintayin po natin, ipagdasal natin yung desisyon ng Supreme Court tungkol nito na sana papabor ito sa kalagayan ni Senator Bato. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo og gero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid na mga buslot og tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito naman katuig mo. Pito na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa pito na katuig wala mo nakapalit og gero para lang nga mapulian ang inyong atop. Oh, tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod, Gamo sa rabya ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw ra gyud. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Na Naa. So pila ka buok imong estudyante? upat. Upat. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlaw nimo. Wala gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitabangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong sinya. Pila na katuig. Oo. Salamat po sa nagtabang sa kuha. Oo, lagi.
Nga dili na kaya maulanan. Di na gyud Asa man imong asawa karon niya? naglakaw man. Naglakaw siya. So ikaw lang ang naakaron sa balay. So salamat kayo.